Balitaryo, ang tingog sa mga walay tingog. Balitaryo, mubarog nga ligon batok sa mga inhustisya. Gikan Lunes hangtod Biyernes, dinhi sa maong istasyon. Mag-uban kita sa mga istorya, sa mga ginapihig. Atong hatagdan og kahayag sa ilang mga pakigbisog ug mga kadaugan. Balitaryo. Susihon ang nagbadayon nga pakigbisog alang sa katungod sa mga katawhan sa atong komunidad. Hinumdume ang matag tingog importante kini ug sa pakighiusa makabuhat kita og kausaban. Balitaryo. Magpabilin kita nga nakatutok samtang dad-on namo kaninyo ang mga makapadasig nga storya, balita ug mga impormasyon uban sa mga isyu ug komentaryo ug ang pinakabag-ong mga update sa social media platforms. Diin kamo angay magbantay ug magpakabana alang sa tiunay nga kausaban sa atong katilingban. Ug karon, ania ang inyong tigdumala. Balita Komentaryo. Ang balitaryo ang mabati ninyo sa 89.9 DXJR nagasigya tagikan sa Dakbayas Dapitan pero wala ta studio karon gumikan kay nirerata nagsibya sa atong panimalay mga kaigsunan. Sa makausap pa, may buntag ka natong tanan. Kini ang inyong ubos nga alagad, Raymond Agaylar Acopiado. Sa dili pa ta mo padayon mga kaigsunan, ato sang paminahon kining pipila ka mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo ni Dipolog City Councilor Docil Asis. Andam kanunay mo serbisyo sa mga katawhang Dipolognon. Ayon nga duolon, dali pangitaon, Dipolog City Councilor Docil Asis. Kratom Beach, one of the best white sand beach resort in Zamboanga del Norte. Swim, dine, party, and relax. Kratom Beach, located at Barangay Gimputlan, Dapitan City. For inquiries, call 0917-502-2524. Kratom Beach. Looking for a nice place to hide? Check out Hardin, your floral paradise in Barangay Tuburan, Serios Meñas, Zamboanga del Norte. Relax, recharge, and stay connected. Hardin, your floral paradise. Planning to go on a getaway pero walang sasakyan? DBS Rent a Car is here to take you where you need to be. Travel comfortably with DBS Rent a Car. Contact us now. Imported o branded ng mga bags, A. Haute Couture House ang tubag niya na. A. Haute Couture House ang mahimutang sa Rizal Avenue, Barangay Bagding, Dapitan City. A. Haute Couture House, dumalaw gipanagiyahan ni Apple Marie Agulo. Litson, pinakalaming litson sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Packages, food bilao, catering services ug Delos Litson na Food House. Kining tanan ang mahimutang sa puro Pag-asa, Lakaya Street Extension, Bara, Dipolog City. Basta litson, Delos Litson na. Pagka Skincare Clinic para sa pag-enhance sa imong kagwapa o kagwapo. Facial services, pagwagtang sa nakalain-laing marka sa imong naong o kalawasan, pagpataas sa imong ilong, pagpahilis sa imong tambo. Blanca Skincare Clinic, Arcade 1, Magsaysay Street, Dipolog City. Alang sa mga nakalain-laing sublimation uniforms, tarpaulin o mga artworks, lockdown printing services and tailoring na mo'y adto. Gama og mutaot sa sila og mga signage, lamination, mugs, cups, ID, decals, and many more. Lockdown printing services located at Airport Road, Minaog, and Mabini Street, Biasong, Dipolog City. Alang sa mga beli, panga o uban pa. Hook and Line Marine Products. Ang Hook and Line Marine Products ang may mutang sa Panimalay, Martin Lastimosa, Boundary Gayot sa Barangay Ubay o Barangay Gulayon, Diris Dakbayag sa Dipolog. Hook and Line Marine Products. Maraming salamat mga kaigsunan. Balik ta sa ato ang programa tinayang inyong ubos na alagad, Raymond Agaylar Acopiado. Dayon na kagahapon mo ang unang nga hearing, confirmation hearing sa kaso nga gisangat batok kang former President Rodrigo Roa Duterte dito sa ICC sa The Hague mga kaigsunan. Nindot kayo ang kuan ba atong nakuha nga informasyon kagahapon adlaw gumikan kay sa mga pamahayag sa lead counsel
si Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte, doon na sila usa sila mga ebidensya na i-present po mao katong telephone conversation recorded mga kaigsunan. Diin magawas dito sa maong conversation kining ni ang giunsa pagplano unsay gihimo unsay gihimo sa administrasyong BBM aron gayod makidnap o makasuhan ang ato ang kanhi presidente. So dunay dili nato maingon nga walay gihimo, wala manginamot ang administrasyon ni BBM kabahin na sa pagpa-preso kang kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte, kundi makita daw sa nasangpit nga conversation, telephone conversation mga kaigsunan, ang maong mga panghitabo. Ang maong mga panghitabo gani matudpad na kung usa dito nga muni pasalig yun. Kinsa ka ni tawala. Anyway, atong paminaon kining tipid sa pamahayag nga giruwatan ni Defense Counsel Nicholas Kaufman dito sa ICC. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bong Bong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast-iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape or form. Well, as we know, he failed to keep that promise, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defence, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between 4 parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Cases are decided on the basis of evidence, not supposition, not rumour, not spicy gossip, and certainly not on the basis of political rhetoric and bluster. Because at the end of the day, were it not for those belligerent and controversial speeches, there would have been no impetus to bring the People's President to The Hague. And when the prosecution's evidence is examined, I would ask you to keep an open mind and to question not just whether that evidence has been selectively presented, but whether there exists evidence which the prosecution has failed to produce. Moto mga kaigsunan ang tipik sa pamahayag. Tipik sa pamahayag sa abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte kabahin na lagi sa ila ang pagpresentar unya sa mga ebidensya isip pagpanalipod kang kanhi President Rodrigo Roa Duterte kang Tatay Digong. Well, kung tinuod ang mga gihisgutan ni Attorney Nicholas Kaufman, ang sa abogado ni Duterte, insakto yun ang mga nakuha natin mga balita. Diin usa sa mga purpose, dili lamang sa politika nga gastuon atong nakalabay nga eleksyon last year, kundi usa sa mga purpose mga kaigsunan ngano nga kaya correct me if I'm wrong, hinapunta na sa yukta. Muli atong pagtuo nga usa sa mga purpose ngano nga baling pagpang-abuso, pagpangurakot nga nahitabo sa administrasyon ni BBM mga kaigsunan. Mao nga part ni gigasto. Part
sa maong salapi ang gigasto aron gyud aron gyud ma-isyuhan og warrant of arrest ang atong presidente dito sa ICC, which is kung atong huna-unaon matud pa ni Attorney Kaufman, ang mga gibasihan lamang gibasihan sa mostly kasagaran sa mga gibasihan sa nagpasaka og kaso mo katong mga newspaper reports. Wala magay kung imong hunaon mga kaigsunan matud pa sa depensa ni attorney sa depensa ni Tatay Digong, walay ebidensya na napasa ang prosekusyon nga magtumbok ang Tatay Digong nga minghimo gani sa atong nabasahan murag upat naman to ka murder nga murder case nga ilang gipasa dito nga ilang lang gihimo dayon nga matud pa niya na dako kayong kaso, dakong patay nga dala na dayon tanan. Usa na dito sa akong nabasahan katong pagpatay sa kang Paruhinog sa Usamis, katong pagpatay po sa mayor sa Albuera Leyte, then sa tong usa na limutos nga len katong Kangkian, katong upat motoy may nila nga kuan ang mga uban supporting cast wala. Dayon og imong lantahon mga kaigsunan kana bang gumikan kay lagi panahon ni Tatay Digong kabalo mo kontra niya ang mainstream media mga kaigsunan, ilabi na ang ABS-CBN. Hindi na nato ba kanang real talk ba, ilabi na ang ABS-CBN, ang Inquirer, ang Rappler, di ba? Bias na daan ng mainstream media. So, sa mga paghitabo, basta doon ay patay, ingnon din nga AJK. Doon ay patay dali, ihagbong din nga AJK. Pero, kung imong huna-hunaon, imong lantahon ang records mga kaigsunan sa tanang mga nangaging presidente, pinakagamay nga patay ang panahon ni Tatay Digong. Daghang ang nahitabong patay sa panahon ni Pinoy. Mas daghan ang nahitabong patay karon sa panahon ni BBM. Ngano wala man kinitawga og EJK. Ngano man? Akang tatay sa panahon ni Tatay Digong ultimo bisag unsa bisag madisgrasya tingali. Himuon ta yung EJK. Kung dunay nakit-an nga patay lawas, ipasangin na dayon. Ngadto sa administrasyon ni Tatay Digong. So yung anak ka bias na daan, diin gumikan ini nga mo igihimong mga supporting documents nila ni Trillanes kini mga news report plus wala kabalo unsa katong mga witness kunuhay nga ilang gidala nga para nako di man angayan nga taga-agibug aton kay klaro man kayo nga gibayran nga nanapit. Kini mga ini nga mga sitwasyon ang ayan nilang taon. Galing lang kay makita na ito mga kaigsunan nga mismo para na ko abot lang po ka og sayok ba ko mismo ang ICC bias na pudaan. Dili patas ang treatment ngadto kang Tatay Digong o sa mga nag-akusar kaniya. So hinaot unta nga sayop ta sa itong pagtuo nga bias ang ICC gumikan kay sa akong lantaw ang taga-ICC pro-NPA. Sorry pro-NPA, pro-activist, kini bang mga siging rally-rally natuwa kini atong mga party list. Kanang mga party list nga muy front sa NPA, sa CPP-NPA mga kaigsunan. Dayon, kung ato pong lang taon, bisag na atong human rights din sa Pilipinas, bias na pudaan, abot kinahanglan tingalin kung kisay musunod nga presidente para nako, kinahanglan nga i-overhaul. Gumikan kay, look,
maski ang atong pasensya na ako devoted Katolikong yung ko mga kaigsunan gani kada adlaw makita ninyo naga-share kita sa kada adlaw nga ebanghelyo. Subo pa lang dungon nga ultimo ang atong CBCP mga kaigsunan. Mura ba ka ng kabayo nga igukod gali nga na tabon diri speakers nga street uli ng tawhan nga di na mulingi og lain. Basta panahon ni kanhi Presidente Duterte EGK. Pero sa mga gipagpatay, basta gipatay nga gumikan kay adik, gumikan kay pusher, kay nisukol, namatay EGK na na. Pero nakadungog ba mo? Nakadungog ba mo mga kaigsunan nga katong atong mga kaigsunan nga gipatay? Ha? Gipatay sa mga adik, gihold up sa mga adik, gipanamastamasan sa mga adik. Nakadungog ba mo? Nga may pagawas og statement ang atong mga kaobispuhan kaya sa CBCP. Pagkondenar sa mga nasampit nga panghitabo. Subok palandungon mga kaigsunan nga wala. Subok palandungon nga wala. Gani ang CBCP. Ila tuod nga gikondenar. Ilang gikondenar ang kawat nga nahitabo. Pinakadakong kawat nga nahitabo sa Pilipinas. Pero, dili sila gusto nga papanubagon si BBM. Di kay sila ganahang pakanaogon, gumikan kay mukanaw si BBM, si Sara may mupuli. Mao nga mga kaigsunan nga bahala na lang, sorry, correct me if I'm wrong, bahala masuko ang atong simbahan. Bahala na lang, o dili manubag, o mapasagdan, dili kini sa akong lantaw sa akong pagsabot. Bahala na lang. O dili mapapanubag si BBM nga nang pinakadakong kawat sa iyang administrasyon. Basta dili makalingkod nga presidente si Sara Duterte. So inuna nga panghula-hula. Dayon kamo, basta na lang kamo sunod. Di ka mo timbang-timbang. Kung boto na mga kaigsunan, giayo og kuan, giayo og sakit ang pamilya Duterte. Gumikan sa sala ni Tatay Digong nga iyang giprotehian. Mo man sala ni Tatay Digong, iyang giprotehian ang mga katawhan nga Pilipino ang kinabag-an kadi sa ganahan nga mahimong biktima sa mga malapasong sa balaaw. Di siya ganahan nga dako ang kriminalidad, mudako ang negosyo illegal nga droga dinis Pilipinas. Di siya ganahan nga mukuyanap o maayo ang korupsyon. Wala man, di ba ka mag-ingon nga walay korupsyon sa panahon ni Tatay Digong? Doon na ramansad. Doon na mga kaigsunan. Pero ikumparar sa korupsyon sa mga nangagi nga mga administrasyon o sa karon nga administrasyon, gamay ra. Gamay ra. Kaya dili mato basta-basta sa unong katuig, dili mo na basta-basta nga mawala ng korupsyon, dili mo basta-basta mawala na nga illegal drugs. Pero mo na ang sala ni Tatay Digong, mao nga sa iyang pagka-presidente, wala siya magpagaw sa mga inila nga mga apelido, wala siya magpagaw sa mga dagkong politiko, wala siya magpagaw ni bisan kinsa nga nasod. Kundi iyang gipatigbabaw, ang iyang tumong og tinguha nga protehian ang mga katawhang Pilipino. Muna ay sala. Diin gumika niya ng sala, nagkahiusa ang mga elitista, nagkahiusa ang mga dagkong negosyante nga wala makapahimulo sa administrasyon ni Tatay Digong aron siya gautong. Ganaan naman. Kaya imo una purbida. Unsa koy, nga naman si Tatay Digong mo namusil. Si Presidente Duterte mo namusil. Siya iyang giingon, kung atong balik-balikon og analisar, naman koy na may muhatag ka og kakigpulong nga kuan ba kanang pasumbingay, bato pa nila pasumbingay.
Dili ingon nga literal nimong sabton. Mo nay akong nakuha sa estilo ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dili na ingon. Yan moingon siya nga kung imo binuangan, imo ang dauton ng akong mga kabataan, ng akong mga patriotika. Normal man na siya, bisag kinsa nato. Pero dili na yung literal nga imo ang sus Ginoo. Kung doon na may mga pulis, kini di man nato balikayan. Gikan sa bisag unsang administrasyon hangtod karon, doon na yung mga pulis na mga daot. Kung nakasala kaning mga pulis nga daot, nga nang ipasangil baday na akong Tatay Digong sa pa-administrasyon karon ni BBM. Ay kung ingna nga walay mga pulis nga nakahimo og mga kasaypanan. Nganong wala man nato gipasangil ngadto kang BBM sa panahon ni Pinoy. Dili sa lalawigan sa Bocas del Norte panahon ni Pinoy, unsa may nagapahitabo? Pila magkabukpatay nga nahitabo. Pero nganong wa may pasangil ngadto kang Pinoy? Wa may pasangil ngadto kang Justice Secretary Laila de Lima. Tulbida. Subok palandungon mga kaigsunan nga gumikan lagi kay dili makaelitista, wala magpagaw nining ang mga gamahanan nga mga negosyante si former President Rodrigo Roa Duterte muning nahitabo niya. Kaya nagkahiusa man. Una-una kung ang kwarta nga dako nga pundo dili ka magsugod sa media, sus Ginoo ko. Ay ako gingna nga walay media nga nabayran. Kaor gud po na. Naapoy panginahanglan. Dahil panalitan, for example, katrabaho ka sa Rappler, ilado kayong kontras na Digong sa Inquirer. Dahil sa ABS-CBN. Kung samot na karon nga ka ng ang pipila ka mga network sa ABS-CBN, part owner po si Martin Romualdez. Ilahan man nimo kanang naang ilaang DC sa kanang murag radio station nila. Di ba? So, musaway na muhimo na mutabang na pagkondisyon sa huna-huna sa mga tao. May gani kay ang kinabag-an, wa gid nila makondisyon. Gumikan kay kita tao, nakakita mo kita sa kalainan po. Pero, ang uban, for example, kining taga-ICC, kining naa sa uban nga lugar, kining mga foreign country ba, ngawa masayod sa kamaturan, kung ang ilang makita nga reports nga gihimo sa atong mainstream, kay kasagaran ko, naman sa mainstream media maglantaw. So, kung unsay ni gawas, sa mainstream media, mo nga ilang hula-hula dayon. Labi na og i-hype, himo og kontrobersyal, which is part sa public relation mga kaigsunan. Di ba? So, hinaot unta, kita man hinaot nga makapagawas. Di maputoy istorya ni Attorney Nicholas Kaufman tungkol ang ingon na sila mga ebidensya kung wala. Di ba kay alang-alang iya ang ilaron ang korte ni isamo sila kapindi. So makita na to. Gani lagi matod pa sa abogado ni PRRD. Walay klarong ebidensya ang prosekusyon. Nagabase lamang sa mga balita. So, manghinaot ta mga kaigsunan pero dugay pa maguni sa to preliminary hearing pa man to. Dugay pa. Dako pa og awayonon ang kining ang nasangkit nga kaso mga kaigsunan. So ang ato nga lang manghinaot ta nga unta mamahimong
malampusod. Dayon ato sang nakita, kung magduda man ta kisay ni gasto atong tuang taga prosecution nga nangadto rito. Katong ngakod pa nila mga parintes biktima nga nakita tong picture nga murag ligaw kay sila mga picture dito sa dahig. Libre gud nga dunay mga hunghumiho nga Malacañang puy gagasto. dili na layos tinuod kung panalitan manggaling kay dakong kwarta ang administrasyon. Dawa sa ila ang binilyon nga confidential funds nga wala gay milantaw. Ang gamay nga confidential funds noon ni Vice President Sara Duterte mo'y gustong lang taon. Pero sa ubang mga departamento like Malacañang wala. Umun sa kay gastuan. Which is kung ako lang taon tingali ug may mo bukid kiala. Karang mga ngalan pod nga gipanggamit gana di man pud tinuod. Kinsa koy mo kinsa koy mo report og tinuod mo ginatawag og confidential. Okay. Isikreto. Na kung imong ibutang gana panalitan kung ikaw mo diri lang tas mayor, mga gobernador na mapunig confidential funds. Kung doon na sila pagamang investigasyon, na sila gibutang nga murag DPA, Deep Penetration Agent pa, o mga asset. Ila man ang bayran. Kaya di man po na mulihot ng tao way sildo. Well, kung imong ibutang tinuod nga ngalan nito, ug bulit to, di patay mo ang mga asset. Ibutang ka diri sa illegal drugs. Mubutang kag asset, mubutang kag deep penetration agent sa mga sindikato aron imong masikop, matawal sa hukmanan. Well, kung pananglitan mo na kaigsunan, imong ibutang nga, for example, si Raymond Acopiado, mo ikuha dahil ang paksyon si Raymond Acopiado sa mga sindikato. Di ba? So, dili gid tinuod nga ngalan. Yung nga bisa tang ibutang safe house. Imo tang ibutang dito nga asa ang imong safe house, mo ning safe house sa mo imo ang giabangan. Dili na lang ka magnalan og safe house. Kung panalita imo manggahi pong i-istorya nga kana siya mo atong safe house. Kay confidential ug imo mo na siyang i-bulgar. Doon ay tendency nga mo kuyanap na ng maong informasyon. Muna nga kung doon na magaling nakabaluan na pipila lamang. Katong dili mga tabian. So, iwala na, di na. Apikin ang mga oras mga kaigsuunan sa ngalan na lamang sa atong mga sponsors. Kini ang inyong ubos nga lagad. Raymond Acailar Acopiado Mingon. Hangtulog ma. Mayong punta. Karatong ka na. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Tulumanon nga kanunay anaa dapig sa kamutuuran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Tulumanon sa